Lahat pa tayo sumigaw ng praise the Lord. Purihin po natin ang ating napakamay na Diyos. Tayo po mga minamahal ay hallelujah. Minsan na pong magpasalamat sa ating nagilang Diyos. Hallelujah, praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalahati, pagsamba, pagdalakihan, pagpaparangal ay para lamang sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Doble pag-respect at pagalang po sa ating malabang lista with this Rod Almeida, the end-time prophet of palabing God, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, to the all beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-alaala at pagunita sa mga ginitong turot aral na ating dearly beloved assistant pastor dito sa Almeida. Tayo po'y dumalangin. Hallelujah, mapagpala po namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa iyong paglangis, patubay at paggabay sa bawat yugto na iyong madalagawain na natapos na sa mga papuring awitin. Hallelujah, na aming patuloy na iniawit sa iyo Diyos. Pinapabot namin sa iyo aming taos puso na pagpupuri. Hallelujah, sa mga pinagpalang patotoo na makapatiran. Patuloy nagsilbing alakasan na aming kanya-kanyang panampalataya. Hallelujah, salamat o Diyos sa mga imalamo na patuloy mong ginagawa sa bawat sa amin, sa aming buhay. Hallelujah, sa mga papuring awitin na inawit ang mga awit sa iyong matamis sa banal presensya na kami patuloy mo kinakahabagan, kinakaawan ng Diyos. Hallelujah, sa dako ng pagbibigay, patuloy mo tinuturuan ng bawat isa na maging matapat na naglilingkod sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, sa pag-aaral ng iyo po mga banal na salita ng buhay, aming idinadalangin sa Diyos, patuloy mo kami sa mga Santong Espiritu at lukuban ng kapangyarihan. At sa unang panalangin na aming dear beloved Pastor with Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri gawa ng kaaway, demons, hindrances, doubts, unbelief, cast out right now, cast out in our midst, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, glory go to God. Purihin po natin ang Diyos, mga minamahal, at makabalik po kayo sa inyo pong mga kinupuan. Hallelujah, praise God. At tayo po ay nagpapaabot, mga minamahal, hallelujah, praise God, ng advance happy birthday na po sa ating malabang lista with this Rod Almeida, the end-time prophet of palabing God. Praise Lord. At ganoon po sa ating beloved minister with the James Almeida Jr. Praise God, sa kanila pong kaarawan, sa araw po ng bukas, mga minamahal, ayan po ay June 28. Praise the Lord. At sa araw po ng linggo, ayan po ay birthday celebration po na ating dearly beloved honorable pastor at ganun po ating beloved minister sa kanila pong kaarawan. Purihin ng Diyos. Hallelujah, praise God. Tayo po mga minamahal ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan. Dito po tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Unang Pedro kabanatang 1 talatang 4. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro 1:4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos. At habang inaanda ang 1 Corinthians chapter 15 verse 53. Ang sabi ng ating nabasa, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito po mga minamahal ay tinatawag po nating promise of God. Pangako ng ating mabait na Diyos. Ayan po ay ang langit, ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, ayan po ay isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Praise God, na ayan po ang inilaan sa atin. At magsabi ng praise the Lord. Atin ding basahin 1 Corinthians chapter 15 verse 53. Sa aklat ng unang Korinto 15:53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin na ating mabait na Diyos. Para kanino raw yung isang manang di nasisira
at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Sino ang tinutukoy? Para kanino raw? Sabi ng ating nabasa, napakaliwanag, sapagat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sino ang tinutukoy sa talatang ito? Ang sabi, para sa inyo. Mga kapatid ko, sila po yung mga totoong Kristiyano. Amen? Sila po yung mga totoong mga anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagat ang mga pinapangakuan ng Diyos na mamanahin langit at buhay na walang hanggan ay yung mga naglingkod sa Kanya. Naglingkod sa Kanya sa buong katotohanan. Yung mga nakaranas ng mga himalan ng Diyos. Yung mga pinagali sa karamdaman, binagong buhay, nilutas ang problema, had praise God, pinagali sa karamdaman, nagkaroon ng kapayapaan sa puso, isipan. Sila po yung mga anak ng Diyos na pinapangakuan ng Diyos na magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Sapagat ang ating katawang ito, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ay may kasiraan. Ito po ay may kamatayan. Ang ating katawan na ito, ang ating buhay, hintalakasan na meron tayo, ito po ay merong hangganan. Hindi po ito panghabang buhay. Hallelujah, praise God. Kaya nga sabi ng Biblia, ang mga pinangakuan ng Diyos ay yung kanyang mga anak na tumanggap sa Kanya bilang Diyos, sariling tagapagligtas, hari ng kanilang buhay. At napapatunayan niya ng mga totoong Kristiyano pag ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay sumusunod sa kanila. Sa kaarawan ng kanilang buhay, at sila ay pinangakuan ng Diyos na tatahan, maninirahan, mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Palakpakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Sabi ng Psalms chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga ang langit ay para sa mga banal. Amen. Ang langit ay para sa mga binago na ng Diyos. Hindi pinangako ng Diyos ang langit at buhay na walang hanggan sa mga makasalanan. Hindi pinangako ng Diyos ang langit at buhay na walang hanggan, praise God, para sa mga magbabaliwala sa totoong paglilingkod sa Diyos. Hindi para doon sa mga nanatili sa reliyon, sect at denominasyon. Hindi para doon sa mga may katwiran na ito ay panlupang katwiran. Hallelujah, praise God. Hindi katwiran ng Diyos ang kanilang sinusunod. Basahin po natin mga awit, kabanatang 23, talatang 6. Sa aklat ng mga awit 23:6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Lahat magsabi na praise the Lord. Yung mga, ang sabi, yung mga sinusundan ng kabutihan at ng kaawaan sa kanilang kaarawan ng kanilang buhay, sila yung may patunay, mayroong katibayan na kanila yung langit, yung buhay na walang hanggan, na ito ay isang manang di nasisira. Sabi ng ating nabasa kanina, Hallelujah, praise God, sa 1 Peter chapter 1 verse 4, isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na ito ay inilaan ng Diyos para sa kanila. Sino? Yung mga totoong anak ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, yung ating katawang panlupa, Hallelujah, praise God, ito po ay papalitan ng Diyos ng tinatawag nating glorious body. Ayan po ay, Hallelujah, praise God, na ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung katawang panlupa, papalitan yan ng glorious body o katawang panlangit. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord.
Sabi, at tatahan sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos. Amen. Para sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ano pag sabi ng John chapter 14, verses 1 up to 3. John chapter 14, verses 1 up to 3. Sa aklat ng 1:14, 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng may pagmamahal ng Diyos. Napakaliwanag. Ang sabi ng Biblia, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kinakailangan ang mga Kristiyano na pinangakuan ng Diyos ng totoong kanilang tirahan, ng kanilang totoong tahanan, ng kanilang totoong patutunguhan. Ang sabi, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling parito ako. At kayo'y tatanggapin ko sa akin sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi, God is everywhere. God is omnipotent God, omniscient, omnipresent God. Ang ating mabait na Diyos, hallelujah. Siya po, mga minamahal, ang sabi kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Nasaan ba ang ating mabait na Diyos? Siya po ay nananahan sa langit. Doon ang ating tunay na tirahan, doon ang ating tunay na tahanan, tunay na buhay natin ay naroon sa piling ng ating mabait na Diyos. At masasabi rin natin, ang mabait na Diyos ay nananahan sa ating mga puso at isipan. Kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ng may pagmamahal ang ating mabait na Diyos. Everybody so praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, bagamat tayo minsan ay nakakaranas ng pagkapagod o kapaguran, sa ating paglilingkod tayo ay nanlulupaypay, minsan nangihina, nangihimagod. Hallelujah, praise God, bagamat tayo ay marami ng dinanas sa ating mga buhay. Halos dito ng iba sa atin ay inuban sa paglilingkod sa Diyos. Halos naubos na ang ngipin. Ang buhok ay pumuti na. Halos ang iba sa atin ay dito na nagkaroon ng mga anak, nagkaapo, nagkapamilya. Sa madaling sabi, malayo na ang tinahak na landas ng paglilingkod sa Diyos. At masasabi natin, simula noon hanggang sa mga oras na ito, ay nanatili ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Sabi ng Biblia, ikaw man ay napagod sa kaba ng iyong lakad, gayon may hindi mo sinabi, walang kabuluhan. Ikaw ay nakasumpong ng kabuhayan ng iyong lakas, kaya't hindi ka nang lupaypay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isaiah, kabanatang 57, talatang Diyos. Ating basahin. Isaiah chapter 57, verse 10. Sa aklat ng Isaiah 57:10. Ikaw ay napagod sa kabaan ng iyong lakad. Gayon may hindi mo sinabi, walang kabuluhan. Ikaw ay nakasumpong ng kabuhayan ng iyong lakas, kaya't hindi ka nang lupaypay. Amen. Amen. Lahat masabi ng praise the Lord. Kaya itong ating ginagawang ito, na paglilingkod sa Diyos, ito po ay merong totoong kabuluhan. Amen. Ito ay merong kabuluhan, may saysay, may pakinabang,
sapagkat tayo ay naglingkod at patuloy na naglilingkod sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na nagmamay-ari na ating buhay, hinatilakas ng taglay. Sabi ng Biblia, ikaw man minsan ay napapagod sa kaba ng iyong lakad, pero hindi mo sinabi, walang kabuluhan yung ginawang paglilingkod sa Diyos. Kundi sa ginawa mong paglilingkod sa Diyos, ikaw ay nakasumpong ng kabuhayan. Ito ay kabuhayan ng iyong lakas, kaya't hindi ka ng lupaypay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord! Kaya nga pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, lalo na pag tayo ay nasa gawain ng Diyos, ating kinakatagpo ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At masasabi natin, dito tayo nililinis ng ating mabait na Diyos. At sa ating ginagawang paglilingkod na ito sa ating mabait na Diyos, masasabi natin na isa tayo sa mga nagtitiis, isa tayo sa mga nagtsatsaga, nagbabata, isa tayo sa mga nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mabait na Diyos, sapagkat kung tayo ay hihinto, kung tayo ay manlulupaypay, kung tayo ay titigil, hindi natin alam kung anong magiging may kabuluhan pa ba yung ating naumpisahan na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Kinakailangan wag tayong pagagapi, wag tayong pagugupo, wag tayong paahad lang sa gawa ng kaaway. Ang sabi ng Biblia, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Matthew chapter 24, verse 13. Kindly, basahin natin. Mateo 24, talatang 13. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, kindly, basahin natin. Sa aklat ng Mateo 24:13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Kinakailangan ng pagtitiis. Kaya sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos, hindi mo marating ang langit. Sabi nga, hindi mo marating ang rurok ng tagumpay kapag ikaw ay hindi naghintay. Kapag ikaw ay hindi nagtiis. Kapag ikaw ay hindi nagsakripisyo. Everybody so praise the Lord. Everybody so praise the Lord. Kung yung mga makasalimutan nga hindi ganito ang klase ng paglilingkod nila sa Diyos, pero sinasabi nila, nakamit nila yung rurok ng tagumpay. Sabi nga, galing din sila sa kahirapan at sila ay yumaman. Dati hindi asensado ang buhay, pero ngayon, naging asensado, naging maunlad. E dahil lalo na tayong mga nagsasabi na kilala natin ang Diyos at kilala tayo ng Diyos. Tayo mga nagsasabi na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Tayo na mga pinag-imalan ng Diyos, mas masasabi natin, higit tayong pinagpala kaysa sa mga hindi nakakilala sa totoong Diyos na buhay. Sapagkat ang nakilala natin ay ang Diyos na totoo, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Palakpakan natin ang mabait na Diyos. Everybody so praise the Lord. Kaya kinakailangan natin ng pagtitis para tayo ay maligtas hanggang sa huli. Hanggang sa bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ang ating mahal na Hesus ay makikita natin ng ating mga mata. Makikita natin siya. Hallelujah, praise God, sa ating sarili at siya'y mamasdan ng ating mga mata. At hindi ng iba. At ang puso natin ay matutulaw. Sapagkat ito ay magkakaroon ng higit na kagalakan. Grabeng kagalakan. Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, hallelujah, praise God, talastas natin ang manunubos sa atin. Our Redeemer, sabi ng Biblia, siya po ay buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ay tatayo sa lupa sa kauli-hulihan. Ayan, ito yung tawag nating rapture of the church. Rapture the saints. Kinakailangan tayo ay maging handa. Job chapter 19, verses 25 and verse 27. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. Do my reins be consumed within me. Basahin natin sa Tagalog at yan ang ating huling talata, Revelation chapter 21, verse 4. Hope, kabanatang 19, talatang 25 at 27.
Last verse, Revelation chapter 21 verse 4 habang naganda ang ating mga awit. Sa aklat ng Job 19, 25 25 at at 27. 27. Ngunit talastas ko na manunubo sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulian. 27. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya napakaganda, mga minamahal, na ikaw ay naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Sabi nga, walang nasasayang na pagod, walang nasasayang na sakripisyo, pag ito ay sa Diyos mo ginagawa. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung hindi ka nanginginayang na handle praise God, bagamat ikaw ay nakakaranas ng kapagura sa iyong pisikal na pangangatawan, sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, para matustusan yung sarili mong pangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi how much more, higit natin huwag kapaguran yung tayo ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng balusutan, talastas natin, alam natin na ang manunubos natin sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, siya ay tatayo sa lupa sa kauli-hulihan. Ayan ang tinatawag nating rapture. Ang ating mabait na Diyos, dadagitin niya yung kanyang mga tinubos, yung kanyang mga totoong mga anak. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan na aking mga mata at hindi ng iba. Amen? Everybody should praise the Lord. Kaya maling-mali yung mga nagsasabi na lahat ay papasok sa karan ng langit. Maling-mali yung mga nagsasabi na lahat ay 100% mga anak ng Diyos. Ano ang tama? Ang tama ay yung mga anak ng Diyos na gumanap sa kanyang kalooban, sumunod sa kalooban ng Diyos, at yung mga binago ng Diyos, may prueba, may ebidensya, nakatanggap ng kabutihan, kahaawaan, kahabagan ng Diyos, naranasan yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sila ang may karapatan na magsabi na sila ang papasok sa karan ng langit. At sino sila? Tayo po na nandito, na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat masabi ng praise the Lord. Napakaliwanag nito, mga kapatid ko. Makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko dahil nagkaroon tayo ng overflowing joy. Nagkaroon tayo, mga minamahal ko, ng higit na kasiyahan, higit na kaligayahan, labis-labis, sobra-sobra ang ating nararamdaman, sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay ang mga hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na mga Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan natin ang mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung dito sa lupa ikaw ay napapagod, sabi ng ating nabasa kanina, dito lang sa lupa yan, ikaw ay nakakaranas ng pagsubok na pag-uusig, ikaw ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, praise God. Ngunit sa takdang panahon, sa muling pagparito ng Diyos, sa kanyang pagbabalik, ang sabi ng banal na sulatan sa Revelation chapter 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ating basahin sa Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Palakpakan natin muli ng may pagmamahal ng Diyos. Everybody praise the Lord. Sabi ng Biblia, papahirin niya ang bawat luha. Bawat luha. Kasi bawat Kristiyano ay merong naranasang pagluha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na.
Kaya mga minamahal, ang sabi ng ating nabasa kanina, pag natapos na ng mabait na Diyos na gawin yung ating mga tahanan doon sa karya ng langit, sa buhay na walang hanggan, tayo ay kukunin na ng Diyos. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ko nga, nung ako ay nag-uumpisa pa lang na mangaral, mga minamahal, sabi ko sa aking pangangaral, lahat sa isang iglap, mga minamahal, kayang iligtas ng mabait na Diyos kung gugustuhin niya. Ngunit subalit, may proseso kasi ang mabait na Diyos. Hindi lahat ay tinawag. Hindi lahat ay pinili. Kaya mapalad tayo kung tayo ay nandito sa tunay na gawain ng Diyos. Tayo ay tinawag at pinili ng Diyos para maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody, so praise the Lord. Kailanman ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga pangako. Kailanman ang Diyos, manamahal, 100% ay hindi naging sinungaling sa kanyang mga pangako, kundi siya ay palaging totoo. Bagamat tayo ay hindi nagiging tapat, hindi tayo nagiging totoo sa kanya, pero ang mabait na Diyos ay palaging totoo at tapat sa kanyang mga pangako sa bawat sa atin. Kaya kinakailangan sa ating paghiling ko sa Diyos, sabi ng ating nabasa, hintayin natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Huwag tayong mapagod, huwag tayong magalumihanan, magtiis tayo, sapagkat sigurado na ito, tiyak na ito, na merong langit at buhay na walang hanggan na patutunguhan. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng kapahingahan sa impyerno, kundi ang ipinangako ng Diyos sa atin ay kapahingahan sa kanyang piling sa karya ng langit. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo na at tayo ay umawit magpuri sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Habang inawit ang papuning awiting ito, pagkapasalamat sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran na nato, papurihan, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Hallelujah. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Minsan pa, hallelujah. O kahangahangang tunay, hallelujah, na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Hallelujah! Praise the Lord! Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah! Ako makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Hallelujah! Siya aking pupurihin, lagi kong awitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya aking pupurihin, lagi kong aawitin. Hallelujah! Pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y magdilim. Hallelujah! Buhay ko'y kanyang binago,
liwanag nagniningning. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako makasalanay tinubos ko, Lord God, hallelujah. Maging sa lupa at sa langit man, hallelujah. Siya aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Hallelujah! Siya aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahanga-hangang tunay, yes Lord, hallelujah, na kaibigan si Jesus, hallelujah. Langit ay kusang ilisan upang tayo'y matubos. Hallelujah, praise Lord. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Hallelujah, praise the Lord. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, hallelujah, na mag-asay magdilim, yes Lord, hallelujah. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagniningning. Hallelujah, hallelujah, praise Lord. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ako'y makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Hallelujah, hallelujah, praise Lord. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah, praise Lord. Ako makasalanay tinubos. Hallelujah, praise Lord. Maging sa lupa at sa langit man. Hallelujah, hallelujah. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Hallelujah, praise the Lord. Siya'y aking pupurihin,
lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal, dakila niyang pagmamahal. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Palakpakan natin ng may pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Sumigaw tayo ng may pagmamahal. Praise the Lord. Puri ng ating napakabait na Diyos. Sa oras ito mga minamahal, tayo po ay magpasalamat. Dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy tayong magpasakop at magpakumbaba, sumunod sa banal na kalooban na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Kami po ay taos puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Hallelujah, sa dakilang pribileyo na pinagkalubos sa amin, kay aming mapaglingkuran, mapasalamatan. Hallelujah, may paabot namin sa iyo Diyos. Hallelujah, aming pagpupuri. Hallelujah, sa magitan na aming mga labi o Diyos. Hallelujah, maraming salamat. Hallelujah, sa biyaya at pagpapala. Hallelujah, sa kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah, sa mga patotoo na mga minamahal na mga kapatiran. Hallelujah, ikaw ang Diyos. Ikaw lamang mag-isa ang gumagawa ng mga kababalaghan, mga himala, o Diyos, sa aming buhay. Ikaw lamang ang nagpapagaling na aming karamdaman, nagbabago na aming buhay, naglulutas na aming problema. Ginagamit mo lamang kami, o Diyos, na instrumento para ipatong aming mga kamay sa mga may sakit. Ngunit subalit, ikaw pa rin, o Diyos, ang nagpapagaling. Hallelujah, ang naghihimala. Hindi kami, o Diyos, ang naghihimala, kundi ikaw ang gumagawa ng mga himala sa aming buhay. Mga tanda, hallelujah, signs, wonders, and miracles, hallelujah, ay magaganap mangyayari sa mga nagtitiwala at tumaasa sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, hallelujah, na kami ay ipinangakuan mo, Diyos, Father, praise God, na isang manang di nasisira, hindi kumukupas, hindi nasisira, mahal na Panginoon, at yun din kaming mga anak mo, Diyos, hallelujah. Ayan ang ipinangako mo para sa amin, dahil sang araw, itong aming katawan na may kasiraan, hallelujah, itong aming katawan, o Diyos, hallelujah, na may kahahantungan ng kamatayan, dahil sang araw, ito ay bibihisan mo na walang kasiraan, walang kamatayan. Hallelujah, pinakamamahal na Jesus, maraming salamat po, Diyos, hallelujah, na ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan, kaawaan ay sumusunod sa kaarawan na aming buhay, at kami ay tatahan sa iyong bahay sa karanang langit. Hallelujah, hallelujah, matapos mong gawin, o Diyos, hallelujah, hallelujah, aming kanya-kanyang tahanan dahil sa karan sa langit, kami ay kukunin mo na, kami ay babalikan mo na, o Diyos, hallelujah. Huwag lamang kaming mapagod, manginawa sa paglilingkod, sapagkat kami ay pinangakuan mo, Diyos, hallelujah, kundi kami manghihimagod, kundi kami manglulupay, hallelujah, kami ay pinangakuan mo, Diyos, hallelujah, na kami ay kukunin mo at babalikan mo. Kung kami ay magtitiis hanggang sa wakas, kami, o Diyos, ay babalikan mo, hallelujah. Pinangakuan mo kami, o Diyos, hallelujah, na ikaw ay aming makikita ng mukha sa mukha, mahal na Panginoon, hallelujah. Papahirin mo aming mga luha sa aming mga matang kahirapan na aming naranasan nito, ay, hallelujah, aming malalagpasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pag kami ay dinala mo sa karan sa langit, wala nang kapaguran, wala nang kalungkutan, wala nang pag-iyak, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ngayon pa lang, hallelujah, ay nararamdaman na namin ang iyong pag-ibig, nararamdaman na namin, o Diyos, na kami ay mga anak mo, Diyos, hallelujah, tagapagmana ng langit at buhay na walang sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng Diyos, mga minamahal. Sa oras ito, tayo po ay, hallelujah, manalangin, ikasauta natin ang ating mga sakit, makaramdaman, isipin natin ang point of contact, ating malabang Mr. Wilson Almeda, ang nagleen sa atin, hallelujah, patuloy din natin isama ang ating mga pastor sa ating mga panalangin, mga beloved and beloved children, lahat na makapatira sa mga hindi nakadalo sa araw na ito, ano man ang kadalang kadahilanan, sa mga kapatira ng mga may sakit, may karamdaman, tayo dumalangin, mapagpalang masalangin Diyos, na makapangyas lahat, patawarin mo kami sa amin nagawa pagkukulang, pagkakamali, pagkasala,
sa kilos at gawa. Linisin mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Itinadalangin namin sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Aming mga pastor. Hallelujah! Mga aming beloved minister, Willie James Almeida Jr., aming mga pastor with Estrada Almeida, sa kanilang kaarawan sa araw ng bukas, patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah, bigyan ng mahabang buhay, masaganang buhay, palakasin, malapag patatagin sa paglilingkod. Hallelujah, idinadalangin din namin sa Diyos lahat ng makapatira sa oras na ito. Ang bawat sa amin ipagpalain mo sa physical, material, pinansyal, lalo tigil sa lahat, sa spiritual na pagpapala ang mga may kahinaan pa, tulungan mo mapaglabanan ng kahinaan, sa mga nakakapagsalita pa hindi maganda, malapay na tulungan ng bawat sa baguhin, ang karamdaman at paggaling problema nito sin aming buhay, bigyan mo ng pagbabago, at sa makapangyari pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalas ang lahat ng uri ng gawa na kaway. Hallelujah! Hallelujah! Mga demonyo lang, cast out! In Jesus' name, hallelujah! Devils and privileges, sickness and diseases, I command you cast out right now. In Jesus' name, hallelujah! Devils of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheumatoid, tuberculosis, hallelujah! Pangingina sa katawan, sa kasukusuan, sa kalamnan, cast out in Jesus' name, hallelujah! Be strong in the mighty name of Jesus, hallelujah! And we acclaim the victory in the mighty name of Jesus. Inakin namin ang katugunan sa aming mga panalay tagumpay na nagmumula sa aming pinakamama na Jesus. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, glory, glory to God. Palakpakan natin ng may pagmamahal ng Diyos. Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Purihin na atin dakilang Diyos, mga kapatid, sa oras nito tayo po ay tatalon 3 beses, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, ng may buong pagmamahal, buong pagkapasalamat. Hallelujah, praise God sa ating pinakamamahal na Jesus at ang kininirin natin ang tagumpay, katugunan sa ating mga panalangin. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Glory, glory to God. Lahat tayo magsabi ng victory in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Salamat sa ating mabait Diyos sa tagumpay muli ating banal na gawain sa lugar na ito at sa mga kapatiran narito, ating nakasama at nakapiling, nakadawang palad sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Darako na tayo sa ating mga announcement. Puri ng Diyos sa araw po ng bukas, ating banal na gawain sa dako ng Barangay Bakgi, Baclotan, La Union, sa ating Pastoral House, Chapel. Ayan po ay sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. At sa gabi naman, sa araw ng bukas, Friday overnight prayer, sa dako naman ng Bangar, La Union, sa ganap na alas 9 o alas 10 ng gabi, at matatapos po yan ng mga alas 4 o alas 5 ng madaling araw ng Sabado. At sa araw ng linggo, mga minamahal, araw ng linggo ating gawain sa dako ng Barangay Bakgi, Baclotan, La Union, alas 8 ng umaga hanggang alauna o alas 2 ng hapon. At sa dako ng Bangar, La Union, sa ganap na alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang sa ayan ay matapos. Purihin ating mabait na Diyos at ngayon pala nagpapabot tayo ng happy birthday na po sa ating mga pastor with Almeida at sa ating beloved minister with James Almeida Jr. Purihin ng Diyos sa araw po yan ng bukas, June 28, mga minamahal. Kaya sa ating mga kapatiran,